Good morning, my dear brothers and sisters. And good morning to those who are following this Mass online, wherever you are. My dear brothers and sisters, every day, every Sunday is a Thanksgiving Day. The mere fact that we woke up earlier this morning is a blessing. Sabi nga bawat gising is a blessing. But especially this Sunday, we have something more special to thank God for. And that is, we know by His words that we are being taken care of. We know by the words of the gospel that we have someone who takes care of us as a good shepherd. Jesus said in the gospel, I am the good shepherd. Someone who is willing to lay down his life for the sheep. Handang mamatay para sa iba. Ewan ko kayo, handa ba kayong mamatay para sa asawa niyo? Handa ba kayong mamatay para sa mga anak niyo? Handa ba kayong mamatay para sa mga magulang niyo? Si Jesus handang mamatay para sa atin. And that is why this assurance of someone taking care of us must generate responses from us. And there are three possible responses. Number one, because He is our good shepherd, let us strive to know the shepherd. To know the shepherd deeply. Kilalanin natin ang pastol. Kilalanin natin si Jesus. Kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa sa kanyang mga itinuro, sa kanyang buhay, sa kanyang misyon na nasusulat sa mga banal na kasulatan. I know every Sunday you come and listen to the Word of God. But let us not be satisfied with that. Let us read the Bible. Let us get to know Jesus more. Kilalanin natin ang pastol. Kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Kilalanin natin siya sa pamamagitan ng panalangin. Let us talk to the shepherd through prayer. And let us listen to His word via the Bible and the Scriptures. Kung mahal mo ang isang tao, kikilalanin mo siya. Kasi yung love at first sight, kumisan, hindi naman talaga love. Paghanga lang, attraction lang. Nagwapuhan ka, nagandahan ka, napangiti siya sa iyo. In love ka na ba nun? Ang tunay na pagmamahal, kinikilala ang minamahal. Kinakausap ang minamahal. Tinutuklasan ang mga mahalagang buhay, bahagi sa kanyang buhay. Kung mahal mong isang tao, kikilalanin mo ang taong ito. Kakausapin mo ang taong ito. Kaya ba, hindi kayo nagtataka kung bakit kumisan yung dalawang magkasintahan, magkasama sa maghapon, pagkatapos bago matulog, nag-chat-chat pa sa isa't isa. Meron pa yung good night. Meron pa yung mua. No? Sasabihin nyo, hindi ba maghapon na kayo magkasama? Hanggang ngayon ba naman, bago pa kayo matulog, nag-uusap pa rin kayo? Nagte-text pa rin kayo? Ganyan po ang nagmamahal.
Ganyan ang nagmamahalan. Nag-uusap. Kaya tingnan niyo yung mga mag-asawa kapag may tampuhan, ang unang casualty, conversation. Di ba? Pag may samaan ng loob, hindi nagkikibuan. Hindi nag-uusap. Know the shepherd. Talk to the shepherd. Pray to the shepherd. The second possible response that I'm inviting you to do is this: to know our fellow sheep. We belong to one flock. We belong to one church. Alam ko, dito sa Manila Cathedral, parang imposible yan. Kasi galing kayo sa iba't ibang lugar. At yung iba sa inyo, baka minsan lang pumunta ng katedral. Baka once in a lifetime or once a year. You may not be able to get to know each other. But for those who are regularly going to Mass here, every Sunday at 10 a.m., alam mong doon siya nakaupo. Yan. Diba? May mga paborito kayong pwesto. Kaya nga kumisan kahit nahuli, no, isisingit pa yung sarili. Kasi parang ang feeling niya, nabili na niya yung upuan na yon. Yun yung mga regular na nagpupunta sa Manila Cathedral. Get to know them. Yung mga nagsiserve dito sa Manila Cathedral, the volunteers, the lectors, the greeters, the lay ministers, do you know each other? Ay, oo, si brother. Oo, yung medyo kalbo. Oo, yan, nakikita ka. Yon, kalbo. Hoy, hoy, hoy. No? Hindi po hoy ang pangalan ko. You know, I am really guilty about that. That is why I am trying my best to know at least the name of the servants, of the volunteers. But of course, it's not easy. There are about 200 of them. Lugi ako. Sila, kilala ako eh. Andali, isa lang ang tatanda ang pangalan. Pero sila, ilan yung tatandaan kong pangalan. But, what is important is we try to get to know our fellowship. Kasama natin ito sa simbahan. Kasama natin sila sa simbahan. Kaya siguro merong kiss, hindi pala kiss, no, kundi sign of peace, no? Siguro kung kiss, no, tuwan-tuwa kayo, no? Okay? Kaya siguro may sign of peace sa loob ng misa eh. Bakit? Kasi yun ang isang pagkakataon na titingin kayo sa inyong katabi. Kasi kung minsan sa buong misa, nakatingin lang kayo sa harap. Hindi nyo tinitignan yung katabi nyo. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Baka tulog na. Ha? Gising pa ba? Get to know your fellow sheep. We belong to one flock. We belong to one body. We belong to one church. And the third, and I think also more important, to grow from being sheep to becoming shepherd. To grow from being sheep to becoming shepherd. Si Jesus ang mabuting pastol, pero inaanyayahan din niya ang bawat isa sa atin na maging pastol sa iba. Mga magulang, maging mabuting pastol kayo sa inyong mga anak. Mga mag-asawa, maging pastol kayo sa isa't isa. Alagaan nyo ang isa't isa. To grow from being sheep to becoming a shepherd. And at this point, I would like to connect this to what we are asked to do today. To pray for more religious and priestly vocations. Ang magdasal para dumami pa ang mga kabataan na tutugon
sa tawag ng pagpapari, pagmamadre, o pagiging religyoso. Swerte nga kayo eh. May 2 pari ang Manila Cathedral. Gwapo pa yung isa, no? Pero may mga lugar, maging sa Pilipinas, na walang pari. Nakakakita lang sila siguro ng pari, minsan 1 buwan o minsan 1 taon kapag piyesta sa barangay. Magdasal kayo para dumami pa ang mga magpapari. At kung kayo o ang anak ninyo o ang kapatid ninyo o ang nobyo ninyo sa palagay nyo tinatawag sa pagpapari, pakawalan nyo, ibigay nyo sa Diyos. Kasi ito ang problema namin eh. Yung mga magulang, yan, after ng misa, may mga magpapabless, no? Okay? Yung mga bata na lalaki, sasabihin ko, oh, magpari ka, ha? Nako, kuminsan ang reaksyon ng magulang na nasa likod, no? Ang damot, no? Father, iisa lang po yan eh. Eh bakit isa lang ang ginawa mo? No? Hindi ka gumawa ng marami. O kaya sasabihin, Father, eh yan pa naman po ang matalino eh. Kunin nyo na lang ho yung bunso, medyo bobo ho yun. Ganon, no? Pagkatapos magrereklamo kayo, yung pari namin walang kakwenta-kwenta sa homily. Eh bakit? Eh binigay niyo bobo eh. O kaya, eto ang mas masakit. Wag po yan. Gwapo po yan eh. So, anong palagay nyo? Di ba? Pag nagbibigay kayo sa Panginoon, humahaba yung homily ko Pag nagbibigay kayo sa Panginoon, ibigay niyo yung pinakamahusay. Huwag niyo ibigay yung bulok, huwag niyo ibigay yung bobo, huwag niyo ibigay yung walang kwenta. Ibigay niyo sa Diyos ang pinakamagaling, ang pinakamahusay. Kasi kayo rin, baka dumating yung araw, wala na kayong mga pari. Baka dumating yung mga araw na meron nga kayong pari, pangit naman. O kaya dumating yung araw na meron nga kayong pari, pero wala namang kwenta. Pray that there will be more vocations to the priesthood. But more so, pray that those who are called, maybe you, will be generous enough to say yes to the Lord. Amen.